Okay, so this is our Dark and Light Side of Life episode 8, di ba? So ito naman yung mga dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng maraming problema sa buhay ngayon. So shuffle natin ito, tapos ito yung mga option natin, no, or solusyon na matatanggap natin kung sakali na malagpasan natin yung mga madidilim na bahagi ng buhay natin, di ba? So, ito yon. Ito yung light, ito yung dark. So, tingnan natin kung ano ba yung mga bagay-bagay na nagiging dahilan kung bakit naging madilim ang buhay natin at magulo. First card, ay. Ay, Diyos ko, kamatayan. Hala. The second one, Six of Cups. The third one, hala, Six of Wands. Ngayon, ito na yun, di ba? Kasi, yung kamatayan, ibig sabihin, may nagtapos na relasyon or may nagtapos na pag-iibigan na naging bahagi ng iyong nakaraan na magpahanggang ngayon hindi mo makakalimutan at pilit mo inaasahan na may chapter 2, chapter 3 pa, di ba? At umaasa ka na mananalo ka, na meron pa at meron pang pag-asa na babalikan ka, may pag-asa pa na maging kayo, patatawarin ka, di ba? May mga ganun. Ito yung mga bagay na naging sagabal sa buhay mo dahil hindi ka makamove on dahil dito sa death card na yan. So, check natin, no? Kung sakaling makamove on ka, ano ba yung makukuha nating bright light or bright side sa buhay natin? First card, Page of Pentacles, grabe. Second card, ay dalawa sila, sige silang dalawa na lang. This is the Nine of Pentacles, and then, the Nine of Wands. Okay. So, ito yun. Bakit ganito? Ang ganda pa. May dalawang 9 dito. At dito may dalawang 6. Alam nyo ba yun? Yung dalawang 6 na yan, maganda sana ang pahiwatig niyan kung marunong kang magdala ng sarili mong energy. Dito naman sa dalawang 9, napakaganda kasi ito yung ibig sabihin malapit ka na sa tagumpay. Ngayon, dito tayo. Kung ikaw nasa ganitong sitwasyon ng kalugmukan, no, hindi ka makamove on, nasasaktan ka, binabalikan mo yung nakaraan. Tinatanong mo sa sarili mo na kung makikipagbalikan ako yung mananalo, ako magwawagi, magiging masaya kami. Nandito ka, nakastuck ka sa mga pag-asang ganyan. Pero yung sinasabi dito ni Universe is, may isang tao, no? Etong taong to, bago, ibang tao ito, na yung dala niya sa sarili is kasiguraduhan naman sa future, pero may attitude kasi ito. Huwag ka lang dito kasi sa Nine of Pentacles. Ito kasi yung parang inip ka na sa paghihintay, na nakaakma ka ng kasama nitong Nine of Wands, na parang susuko ka na, di ba? Kasi itong Nine of Pentacles is simbolo talaga na yayaman ka, makakaahon ka, makakamove on ka, makakalagpas ka. Ito yun. Kasi dalawang 9. Kasi dito yung death kasi. If you're able to accept to end something, may bagong darating. So, kung ito, tapusin mo, darating itong bago. Kung kalimutan mo itong nakaraan, at wag mo nang asahan na babalikan ka pa, mamimit mo itong bago. Kapag na-meet mo itong bago, magiging daan ito para maging matiwasay ang buhay mo, gumaan ang vibrations mo, at higit sa lahat, yung hinihintay mo, makukuha at makakamit mo na. Ito kasi minsan, para bang andito ka sa punto na, ano ba naman itong buhay ko, ang tagal-tagal ko nang nagtrabaho, hirap na ako, lahat-lahat na, pero hindi pa rin ako naging masaya.
tumatanda na ako, nagkakasakit na ako, etc. etc. Ganun. Yung mga false hopes mo sa buhay, ito yun. So, umaasa kang babalikan ka, no? Umaasa kang magkakaroon ka ng afam, umaasa ka na sa taong ito makikita mo na yung the one mo, forever mo, umaasa ka na crush ka din ng crush mo, no? Ang pangit ng ganon. Na umaasa ka. Yung sinasabi dito ni universe is, kung nasa sitwasyon ka na gusto mong itawid sa kabutihan ang buhay mo or sa chapter 2 ang buhay mo, then huwag kang pabalik-balik sa nakaraan. Paano ka makakapunta sa bago kung pabalik-balik ka sa luma, 'di ba? This is the card of letting go. Literal, ito yung letting go eh. Kasi yung sumusunod na card is supposedly this is recognition, coming back, unity. Pero and this is also signifies success. Pero never itong magiging success dahil nasa dark side siya. So, ibig sabihin, kapag nasa dark side siya, ito yung mga dahilan kaya hindi ka makamove on. Ito yung dahilan kung bakit hindi mo makikita yung the one mo, bakit hindi gumaan yung pera sa'yo, hindi gumaan yung negosyo, lahat-lahat sa'yo. At ito yung punto na naiinip ka na. Kasi matagal ka na naghihintay, wala pa din, di ba? So, sinasabi dito ni universe, paano mo makikita ang isang taong paparating na posibleng tutulong sa'yo at magiging daan ng sa tagumpay mo kung nakatunganga ka at umaasa ka, tignan mo, umaasa. Wala. Kasi itong card ng umaasa, is yung katapat niya is yung pagyaman mo or pag-unlad mo sa buhay. Itong gusto mong panalunan, no, na panalunan mo, hindi mo mapapanalunan, kailangan mong tapusin. Ito tanggapin mo para makamtan mo din yung panibago. At ito yung tagumpay mo. Yan yung the one mo. So, sa buhay kasi natin, 'di ba sinasabi ko sa inyo, maganda yung plano natin para sa sarili natin. Pero hindi nyo alam, mas maganda magplano ang Diyos at si universe para sa atin. Minsan lang, masyado tayong matigas ang ulo, ma-pride, ma-ego, mayabang, na ni kahit simpleng paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin, nasagasaan natin, hindi natin magawa. So, walang katahimikan ang buhay mo hanggat pinapairal mo yung pride, hanggat pinapairal mo yung yabang, hanggat pinapairal mo katigasan ng ulo mo, katamaran mo sa buhay, etc., etc. So, bottom line, no, sa ganitong sitwasyon, sinasabi dito ni universe, tanggalin mo itong mga nakaugalian mong ganitong attitude. Proceed ka sa bright side ng buhay mo. For you to be able to succeed, for you to be able to be happy. At ito na yung punto, ito na yung hinihintay mo, wala na, yan lang kasimple. Kaso nga lang, sa taong hindi sanay humingi ng tawad, hirap sila. Sa taong hindi sanay na uungusan sila sa larangan ng pamumuhay, nauungusan sila sa ibang bagay, hirap sila. Hindi sila makamove on. Pero kapag ikaw yung tipo ng tao na tanggap mo kung ano ka, tanggap mo yung pagkatalo mo, tanggap mo yung pagkalugi mo, tanggap mo yung lahat-lahat sa'yo, hindi ka mahihirapan na hanapin or makita or makasalubong ang blessings na talagang nakalaan para sa'yo. Kasi siyempre, kung ikaw ba naman isang basong kristal, no? Yung tubig na nilagay mo doon is lubog na. Iinumin mo pa ba o itatapon mo na? Siyempre, itatapon mo, di ba? So kapag tinapon mo, huhugasan mo. Sisiguraduhin mong wala ng lumot, walang amoy, walang natirang bakterya. Kailangan crystal clear, di ba? Ganun din sa tubig. I-refill mo ng bago at ito yun. Para gumaan lahat-lahat sa buhay mo. Good evening!